Mahirap na magkaroon ng triple-double sa Eurobasket, pero itong si Luka, siya ang pang-apat na player sa Eurobasket na siyang nakapagtala ng triple-double. Siya ay tumala ng 26 points, 10 rebounds and 11 assists sa isa sa kanilang mga laban. Napagkatuwaan pa nga na swap yung kanyang larawan sa mukha ni Shai Gilgeous-Alexander sapagkat marami siyang free throw na pinakawalan. Yan lamang huy nangangahulugan na agresibo itong si Luka sa kanilang scoring, sa kanilang opensa. Umaatake siya sa depensa ng kalaban kaya siya ay nabibiyaan ng mga fouls. Malaki ang risk sa mga gantong laban mga idol. Unang-una, wala kang bayad dyan. Pangalawa, isa itong malaking sugal kung mapapanatili mong healthy ang katawan mo o kung wala kang masosustain na injury sa isa sa mga laban. Maganda rin po itong mga tournament na ito para sa conditioning ng mga players dahil habang wala pa yung NBA regular season ay meron silang mga side hustle, mga labang may pagpapatuloy ang conditioning ng kanilang katawan para hindi naman maboring Nako, isa itong malaking problema. Hindi pa natuto itong si Kawhi Leonard sa kanyang sitwasyon at sa kanyang mga nagdaang injury. Ayon sa impormasyon galing kay Shannon Sharp, itong si Kawhi Leonard ay gustong maglaro ng back-to-back. Pero itong LA Clippers medical staff ay pinipigilan siya. Actually, ayon pa kay Sharp, ay pinoprotektahan daw ng mga medical staff ng Clippers itong si Kawhi sa kanyang sarili. Nais po ni Kawhi na ibigay ang kanyang 100% para matulungan ang kanyang kupunan. Masyado na kasing matagal siya sa LA Clippers at wala pa rin naman siya napapatunayan. Ito'y marahil hindi may tatanggi na nagkaroon din po ng malaking factor ang kanyang pagiging injury prone sa mga nagdaang season. Pero ngayon isa ito sa mga ipinagbabawal sa kanya ang magkaroon ng back-to-back games. Iniingatan mismo ng Clippers ang kanyang workload. Kaya sa mga nagdaang season mapahanggang sa ngayon ay nasa load management pa rin itong si Kawhi. Pinipreserve ng Clippers ang kanyang katawan para sa playoff. Pero nais pa rin talagang sumubok ni Kawhi sa back-to-back. Huwag matigas ang ulo dahil kung sakaling pipilitin mo, matatagalan ka talaga sa recovery. Sa ating nagdang balita, pinag-usapan natin mga idol kung paano ito yung pinakamalungkot na season ngayon para sa Utah Jazz kung saan sila ay nagre-rebuild. Ayon nga sa ESPN, ito ay kanilang pinipredict bilang isang number 15 na team sa regular season standing. Malaki pa talaga ang potensyal nitong si Markkanen kaya kabilang yan sa ngayon sa mga pinipredict ng mga NBA insider na magre-request ng trade sa kanila. Kahit na siya ay tumanggap ng multi-year deal extension sa Utah Jazz, hindi pa rin daw maisasantabi, maisasarado ang isang posibilidad na itong si Markkanen ay gugustuhing pumunta na lang lamang sa isang malakas na team para kahit doon ay mapapatunayan niya ang kanyang sarili, ang kanyang kahalagan. Ito ay kanyang magagamit para manalo sila ng kampyonato. Kabilang ang Golden State Warriors sa mga naging interesado sa kanya sa mga nagdaang season. At nung sa trade deadline, kabilang sila sa mga tumawag. Pero as of now, ay untouchable pa rin naman siya. Ngunit nakadepende pa rin naman to kay Markkanen kung ano ang kanyang vision, kung ano ang kanyang pananaw para sa kanyang sarili. Gusto ba niyang magkampiyon o gusto ba niyang kumita ng milyones? Kung nais niyang umalis sa kanyang comfort zone at posibleng magkaroon ng singsing, ay dapat na umalis siya sa Utah Jazz sapagkat matagal pa ang kanyang bubunuin sa kadahilan ng nakastack na itong Utah Jazz sa rebuilding mode. Kung ikaw si Markkanen, anong pipiliin mo? Kumita ng milyones o makipagsugal sa ibang team para manalo ng kampyonato? I-comment lang.